Ayan, good morning po. Good morning. Happy Father's Day po. Pastor, Happy Father's Day sa lahat ng Father, ng Jugs Go, and sa lahat po ng nanonood. Happy Father's Day. Ayan, so kamusta po tayo? Kumusta po tayong lahat? Ayan, di ba? Yung sa libo-libong ang lakas, nabibingi po ako. Amen. Ayan. So, yun po. So, hopefully, matatapos natin to this week. Ay, ngayong araw na to pala. Sorry, not this week. Hindi, ayun. So, before po natin tapusin, syempre, simulan po natin to in prayer. Yan, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Happy Father's Day. Lord, kami po na mga anak, kaming mga asawa, Lord, we are very excited na to prepare something to honor our fathers, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. But Lord, walang kapantay, Panginoon, walang papantay sa pagbati namin sa iyo, Panginoon, ng Happy Father's Day. For you are a good, good Father, Panginoon, for the perfect Father that you are, Panginoon, that anyone could ever have. Kaya Happy Father's Day, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami sa araw na to, Panginoon. Sa pagtatapos po ng topic na to, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, kasi talagang pinaparamdam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, which is the most important person here on earth, Panginoon. Lord, we thank you, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon. Muli niyo pong buksan ang aming mga puso, ang aming mga mata at isipan, Panginoon, sa patuloy na pagpapakilala at pagpapalalim ninyo, Panginoon, ng aming relasyon sa inyong Holy Spirit, Panginoon. Lord, thank you, Lord. We bring back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, sino po nakakatanda nung topic po ay, ayan na pala nakasulat. Sorry. Uy, eto na. Wait po. Ay, dala ko naman dyan. Pag meron po akong tanong at may nakasagot po, dala ko pala dyan. Nasa wallet ko po. Ayan. So, the governor's culture. So, last week, dito po tayo nag-stop. The fruit of the Spirit is the result of the Holy Spirit at work in our lives. So, ibig sabihin po, di ba, parang kapag nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit, ano po yung mga fruit? Ano po yung fruit of the Spirit? Ilan po yan? Ilan? Isa. Pero ilan yung seeds inside the fruit of the Spirit? 9. So ano-ano po yan? Sabay-sabay nga po natin sabihin. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag yung mga yan, pag kulang tayo ng isa, hindi kompleto yung fruit. Di ba po? Kaya kailangan lahat tong 9 na seeds ng fruit of the Spirit ay present sa ating buhay para masabi natin na the Spirit is working in our lives. So, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, doon nagsimula ang Holy Spirit na puspusan tayo. And nung napuspusan niya tayo, dun siya nagsisimulang mag-produce ng good fruit sa atin. And by working in us, He sanctifies us and He makes us more like Jesus. Yun naman yung main goal di ba, ng governor, na yung citizen ma-prepare niya, ma-convert niya sa kung paano ang hari. Ayan, so sabi dito na nakikita sa atin na at work ang Holy Spirit through the fruit of the Spirit. At syempre, di ba, ang prutas, yun nga po yung sinasabi, bago siya makitang mamunga sa isang puno, dadaan yun ng proseso. Di ba po? And yung prosesong yun, hindi dapat shortcut. Walang shortcut. Kasi naranasan ko na po yun, yung magtanim. Bumili ako ng yung may tubo na. Most of the time, hindi po talaga, kumbaga iba yung humawak doon from the start. So parang siguro hindi lang talaga ako for plants, no? Pero, ayun po. Pero totoo po yan na parang hindi pwedeng shortcut. Kailangan susunod ka. Parang sa baking, nung nakaraan po, nag-try kaming mag-bake ng cookies ng dalawa. Talagang kailangan susunod ka. Exactly kung paano gagawin, paano yung ingredients. Kasi kailangan tama yung texture, para ma-achieve mo yung tamang texture. Doon po ako nahirapan. In terms of lasa, okay siya. Pero yung texture, parang 2 beses ako nag-try. So,
fail. Yan. Pero first time naman namin, kaya, ayan. So, yun po di ba? Talagang walang shortcut. Kailangan talaga ng nutrients para tumubo ang prutas sa isang puno. So, for the Holy Spirit to be able to produce fruit in us, kailangan niya ng nutrients, tama po. And napag-aralan po natin to nung itong mga nakaraang linggo, na yung nutrients na yun, tayo po yung makakapag-supply, di ba? Binigyan po tayo ng 3 paraan or 3 nutrients na pagkukuha na natin, which is yung constant connection with the King. Di ba po? And through His scripture, the Bible, and through His direction. So the Holy Spirit changes our personal culture by giving us a new perspective on life and a new kingdom educational curriculum. Ito po, sa pag-enroll ko po sa mga anak ko, natuto po ako na kailangan po talaga inaalam natin kung ano yung curriculum ng school. Di ba, given na, yun po, parang, katulad po yung una ko silang na-enroll sa po. So parang importante for me na malaman kung ano yung curriculum nila. Kung kasama ba sa curriculum nila yung required na umattend ng mga activities na alam niyo po yon. So importante po yan kung ano yung curriculum ng isang school pag mag-aaral yung mga anak, inaalam dapat. So the Holy Spirit causes us to have the mindset of the King. So dito po sa pinag-aaralan natin, dito sa educational curriculum, nakabase po ito sa mindset ng hari. He retrains us in how to think, how to talk, and how to walk. Bakit po kaya ginamit niya dyan retrains? Kasi di ba po may mga nakasanayan na tayo na culture. Mula nung maliit tayo hanggang present, may culture na itinuro sa atin at nakasanayan. Tama po. Kaya ngayon, one of the Holy Spirit's role is to retrain us. Kung paano ba yung dapat talagang paraan ng pag-isip, how to talk, and how to walk. Pero di ba may mga sitwasyon po sa buhay natin na minsan nakakalimot po talaga tayo Tama po. Di ba po, nakakalimot tayo minsan, i-apply ang self-control. Minsan, may mga sitwasyon na parang nakakalimutan nating habaan ng ating mga pasensya, di ba? May mga ganong pagkakataon Pero, we are so blessed na binigyan tayo ng Panginoon ng isang convictor, yung tinuro nga sa atin ni Teacher Reyna, ni Sister Reyna. Di ba isa po yun sa trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin, yung i-convict tayo. So every time na dumadaan tayo sa ganung pagkakataon, kasi may mga sitwasyon talaga na parang ang hirap i-apply yung pagiging pasensyosa. Pero hindi mahirap yun. Mahirap yun kung gagamitin natin yung sarili nating strength, di ba? So ngayon, ang hayaan lang natin na yung Holy Spirit, i-retrain tayo. Magpa-retrain tayo. Anyways, pinangako naman ng Panginoon sa atin yun Di ba, na kapag inamin natin, yung kahinaan natin, yung pagkukulang natin, di ba? Tapos na Lord, sorry po kasi, di ba, we've been doing things on our own. Parang lumalakad kami ng sarili naming lakad, di ba? Tapos ihihingi natin ng kapatawaran sa Lord yun. Papatawarin niya tayo Tapos, magpalinis tayo, magpaayos tayo sa Lord kasi hindi natin kayang ayusin yung mga sarili natin. Kailangan talaga natin ang Panginoon, ang banal na Espiritu, para tulungan tayong maayos ang ating buhay. And then, kapag ganun, kapag aminado tayo, we repent sa kung ano yung nagawa nating mali, at we allow Jesus Christ to change us, He will empower us sa tulong ng Holy Spirit. Kasi ang gusto talaga ng Panginoon, mamuhay tayo dun sa abundant life na meron na nakadesign para sa atin. So ito, pinapaalala sa atin that our culture should reveal our origin. So the way we behave, di ba? The way we respond to others, and the way we react to problems, and the way we deal with disappointments, they all should reveal the culture of heaven. Ayun yan di ba? Every day, applicable to sa araw-araw nating buhay, kung paano tayo mag-react, paano tayo mag-respond, mag-deal, mag-behave sa mga problema, sa mga sitwasyon, sa mga taong nakakaharap natin. Dapat, ang nare-reveal sa mga yan ay ang culture of heaven. Kasi sabi dito that the qualities of the qualities of the Spirit within you define the uniqueness of your nature. Ayan. Define the uniqueness of your nature.
Yan. So, ibig sabihin, kasi di ba may nakasanayan tayo eh, karamihan ng, di ba bawat bansa merong culture. And ang bawat culture, may similarity yan. May mga similarity. Pero kapag ka nasa nasa kingdom ka, if you are living in the kingdom of God, unique dapat yung nature natin. Dapat hindi tayo nakakonform dun sa culture ng mundo. Ayan. So, pa-next po. Ayaw po eh. Ayan. So, ibig sabihin dito na yung unique culture natin, pa-next po. Ayaw. Should link us. Ayan. So, yung unique nature natin, nakalink yan sa ating, kung sinasabi natin that we are kingdom citizen, dapat nakalink yan pa next po sa ating heavenly heritage. Ayan. So, para sa mga taong nagre-represent ng kingdom of heaven, sino-sino ba nagre-represent ng kingdom of heaven dito sa earth? Ay, yan. Di ba tayong lahat, sabihin nga po natin, I represent the kingdom of heaven here on earth. Amen. Ayan. So, lahat ng mga nagsabi dito, hindi dyan po. Dapat tayo, since naniniwala tayo at sinasabuhay natin that we are the representation ng kingdom of heaven dito sa earth, sa tulong ng Holy Spirit, dapat nararanasan natin yung same experiences ng iba na kapag nakikita tayo, ay, Christian to eh. Di ba may nakwento nga po si Pastor Biboy nung nakaraan na yung tungkol kay Zaza. Parang alam nila eh, na ay, Christian to eh, di ba? Tapos, na citizen to sa kingdom eh. Kahapon po, nagkaroon kami ng activity in preparation po dun sa alumni namin nung high school. Nakakatuwa lang po na nanonood po pala sila minsan, ganyan, yung mga klase ko. So parang nakakatuwa po na nakikita, nagiging evident, and all glory to God, nagiging evident yung naging pagbabago. So talagang importante po yun eh. Malaki daw po yung naging pagbabago ko. Ayan, hindi, joke lang po. Hindi, joke lang tuloy. Hindi, totoo po yun. Ayan. Di ba nga sinabi nga, pa-next po, di ba sinabi nga ni Jesus sa Matthew 7 verse 16 that you will recognize them by their fruits. Di ba? Ang sarap sabihin na, anak ko yan. Di ba? Ang sarap marinig from the Lord na sobrang proud siya na, kasi we are manifesting eh. Evidence sa atin yung fruit eh. Di ba? Na ginagawa ng Holy Spirit sa atin, na pinoproduce sa ating buhay. So, ang sarap na ma-recognize tayo bilang anak, bilang citizens of the kingdom. But next po, being in the kingdom is a matter of dynamic change into the nature of the king. So, itong dynamic change na sinasabi po dito, di ba parang characterized siya by constant change. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pagbabago to. Walang dead end. Kumbaga tuloy-tuloy. So, hindi ito makakamtan through human interaction. Itong dynamic change na sinasabi. Hindi siya through human interaction. Napoproduce siya spiritually. So, sa tulong ng fruit of the Holy Spirit, napoproduce spiritually itong dynamic change sa ating buhay. Katulad sabi ko kanina, hindi ito kayang ma-achieve through our own strength. Sa tulong lang to ng banal na Espiritu. Ayan. So, di ba dapat may human interaction, learning of values and habits for there to be a culture. Hindi siya nangyayari in the flesh. So, nangyayari siya in the Spirit. Pa-next po. Kaya po, if the governor lives in you, you cannot enjoy living in rebellion against the king. So, sinasabi natin that the governor, that we have accepted the governor to reside in us, inaalaw natin na mamuhay siya sa atin. So, hindi pwede na nasa atin yung Holy Spirit and yet may mga bagay tayong ginagawa pa rin na hindi aligned dun sa pinaka-objective ng Holy Spirit sa ating buhay. Diba? Kaya importante talaga na nagpapa-retrain tayo, nagpapa-convict tayo sa Holy Spirit. So, pag ginawa natin ito, na ngayon, Sunday, ayan, magiging aligned ako dito sa gusto ng Holy Spirit, ng Panginoon. Pagdating ng weekdays, ay, babalik ako sa normal kong ginagawa na hindi aligned sa Panginoon. Di ba? Parang hindi natural eh. Hindi uncomfortable siya. Di ba ang hirap po na sabihin okay ka pag hindi ka naman okay? Dahil may pinagdadaanan ka, tapos pag may nagkumusta sa'yo,
sasagutin mo siya ng okay, okay naman ako. Di ba? May mga problema tayo, may mga pagiging okay na ang hirap itago. So parang may mga times na hindi tayo okay sa isang tao, pero kailangan natin siyang pakisamahan. Di ba? Parang ang hirap pag hindi natural. Di ba? Nakaka-stress. So hindi talaga posible na magkaroon ng tinatawag nating, pa-next po, culture clash. Yan. So kapag na-realign tayo sa Panginoon, sa kingdom, with the kingdom of heaven, nagkakaroon ngayon tayo ng dalawang kingdoms na pinamamahayan. Tama po? Kingdom of God, which is the invisible kingdom that lives within us through the presence of the Holy Spirit. And, pa-next po pala, sorry. And, pa-next pa po, the human kingdom, which is the kingdom na fueled by Satan, by darkness. Diba? Dito sa human kingdom na to, nandito yung mga naiwang bakas ng rebellious nature na present pa rin talaga sa mundong to. Tama po. And yun yung tinatrabaho talaga ng Holy Spirit na maalis sa atin. Kaya i-allow lang talaga natin yung Holy Spirit. Kasi ngayon, nahaharap tayo, pa-next po, sa pagpili between kung ano bang kingdom yung gusto mong mapabilang. And next po, yung culture, kung anong culture yung gusto mong, pa-next po, kung anong culture yung gusto mong maging evidence sa buhay mo. Okay? So sigurado naman po ako, for us here, may napili na naman na po tayo. Pag taas po yung kamay yung parang hindi pa po decided. Ayan. So dapat by this time, decided na po tayo. Alam na natin kung anong kingdom ba tayo dapat nagpapasakop at anong culture yung dapat na ina-apply natin sa ating buhay. Tama po? So balik po tayo kay Apostle Paul. Tulad kung paano niya in-encourage nung time nung first century, yung mga kingdom citizens sa Philippi, that we should also be encouraged to do the same thing. Ano po ba yun? Pa-next po. That we should keep our focus on the heavenly kingdom. Di ba? Nandito man tayo sa kingdom of earth, but we should stay focused dito sa pinipili natin, lalo pat natututunan na natin at napag-aaralan na natin kung gaano ba kaganda, kung gaano kahalaga, kung anong meron dito sa heavenly kingdom. Kaya ngayon, dapat magkaroon na tayo ng mindset na yung citizenship natin wala dito sa mundo, kundi nasa kingdom of heaven. Amen? Ayan, pa-next po. So sabi sa 1 John 4, verse 4, wala. 1 John 4, verse 4, yan na yung next. So, yun po. So, 1 John verse 4, sabi po dito, little children, sa Amplified Version. Ayan po. You are of God, and you belong to Him, and you have overcome them, the agents of the Antichrist, because he who is in you is greater than he, Satan, who is in the world of sinful mankind. So, di ba, we are the citizens of Kingdom of Heaven. Amen? So, we are the King's little children. Amen. Diba? We are of God and we belong to Him. And with this truth, ibig sabihin, nakalagay dyan, have overcome them. Ibig sabihin na overcome na dapat natin. So ano man ang pinagdadaanan natin, we have already overcome, or we have already overcame it through the help of Jesus Christ and His Holy Spirit. Tama po? Ayan, di ba? Kasi kaya huwag tayong natatakot, huwag tayong nag-aalala, huwag tayong nagpapatalo sa mga pinagdadaanan natin na binibigay ng kaaway or ni Satan. Because we are greater than that. Because the Holy Spirit is in us. Pa-next po. Kasi di ba the power of the governor na naninirahan sa atin exponentially exceeds the power of the kingdom of the world around you. Kaya kung ano man yung sakit nyo sa physical, wala yan. Overpowered nyo yan. Kasi we have the Holy Spirit living in us. Amen? So, paano nga ba natin nararanasan itong clash of culture sa ating buhay? Sa araw-araw nating buhay? Hindi pa po. Ayan, so sa araw-araw nating buhay, paano? So, ang naisip ko po ditong example, di ba, sa family natin, in terms of religion, in terms of beliefs, di ba, meron po ba dito, diba? Yun po, ako, baptized ako doon nung bata ako. So,
Kaya po, nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng conflict within the family. Di ba po? Kunwari, lalo na kung ikaw lang yung nag-iisa doon sa family mo and the rest yung pa rin. Kasi di ba parang, lalo na kung nagiging evident na sa atin, yung since enter na tayo, tinanggap na natin yung kingdom of God sa ating buhay. Di ba parang, ibig sabihin nun, give up na natin yung culture na nakasanayan natin. Tama po. And we are now taking an entirely different culture. At dahil dyan, na-exhibit natin naturally, kung ano ba yung pagbabago sa ating buhay. Mapapansin minsan ng pamilya natin, di ba, or ng mga, even yung mga taong nakasama natin sa paglaki, na parang iba na yung pag-uugali, iba na yung yung attitude, and minsan, iba na yung gusto mong mga kaibigan na nasasamahan. Di ba, napapansin nila yon. And minsan, may mga kilala ko, nagkukos talaga yon ng conflict or ng hindi pagkakaunawaan between families. Tama po. Minsan, and worst po, is nakakaranas ng persecution. Even sa mga friends. Di ba, may mga nagkukwento po sa akin na parang yung mga friends nila, parang napapersecute na rin sila in a way. Kasi nga, parang, ay, ganyan-ganyan. Parang may nasasabi silang hindi maganda. Since parang, nag-iba ka nga ng paniniwala mo. Sir, pero proof lang yan that you are already living in the lifestyle of a different culture. So simula nung nag-decide tayo to enter the kingdom of heaven and live by its nature, meron na ngayong naging borderline between these two kingdoms. Tama po? Di ba may borderline na? Ayan. So since meron tayong mga nakasanayan sa dating makamundong buhay natin, sinusubukan natin minsan kung uubra na yung isang paa mo nandito sa kingdom of heaven. Yung isa nasa kingdom of earth or sa human kingdom. Na titignan mo, depende sa kung anong sitwasyon, kung ano yung pupuntahan mo, kung paano ka magre-react, kung anong culture yung i-execute mo, di ba po? Kasi baka sakaling makalusot yun. Pero sabi ni Apostle Paul na by living in the Spirit, we should not gratify the desires of the sinful nature. Kailangan marunong tayong manindigan. Mamili ka lang between between the kingdom of heaven or between the kingdom of heaven. Wala kang choice. Kailangan kingdom of heaven lang. Hindi, parang kailangan manindigan tayo kung ano yung pinipili nating kingdom na maghari sa ating buhay. Kasi yung desire ng sinful nature is ibang-iba sa desire ng Spirit para sa atin as we live in the kingdom of heaven. So conflict talaga sila sa isa't isa. Tama po, hindi sila pwedeng gawin ng sabay, hindi sila pwedeng pagsabayin. Kasi sabi sa Galatians 5 verse 19 to 21, pakibasa po. Let me tell you again, as I have said before, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Diba, sinabi dito na when we follow these desires, kumbaga binigyan tayong catalog kung ano-ano ba yung mga sinful nature. Diba? Na kapag sinunod po natin yung mga yan, kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. And sinabi din dito na let me tell you again. Ibig sabihin, again, paulit-ulit na sinasabi sa atin. So, this should be a constant reminder na dapat anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, dapat lagi nating i-evaluate yung sarili natin. Every day, we spend time before we sleep, na-evaluate natin yung sarili natin, di ba? Or kaya before tayo gumawa ng anuman sa ating araw-araw, we have to evaluate ourselves and make sure na we are free from all of this. Di ba? Para ma-enjoy natin fully at maranasan ng fully yung kaharian ng Panginoon. So since ang isa sa roles ng Holy Spirit ay i-convert tayo from our old life to the life na naaayon na sa hari, sa mga panahong tumapataliwas tayo, napapataliwas tayo dun sa objective niya sa ating buhay, hayaan natin na i-rebuke niya tayo and i-correct.
'Di ba? Kasi since sa kanya galing yung fruit of the Spirit, so the way na mag-rebuke siya, the way na mag-correct, masarap talaga po sa pakiramdam. Kaya hayaan po natin siya. At ginagawa niya po ito next po in two ways. How does the Holy Spirit rebuke and correct His citizens? Pa-next po ulit. Una po, He uses the internal warning system of our conscience. So sa mga pagkakataon na parang may ginagawa tayo, or even before pa natin gawin, nararanasan niyo po ba yun? Na parang alam niyo naman na mali na to, hindi to okay sa Panginoon. Na parang nagdadalawang isip ka na, pero dati naman ginagawa mo siya lagi. Ngayon parang dadalawang isip ka na, wag na lang, di ba? Holy Spirit na yun working in us. Di ba? Ganun, masarap yung ganung feeling. Isa yun sa paraan ng Panginoon, ng Holy Spirit, paano niya tayo i-rebuke and i-correct. Kaya, pansinin natin yun, yung konsensyang yun. Hindi safeguard. Ano ba yung safeguard ba? Nabutan niyo po yun? Hindi ka nabutan yun eh. Hindi yung safeguard yung commercial na yun. Hindi ko nga alam. Nakukwento lang po sa akin yun. Ayun. So yun nga, di ba? Ganun, may isa yun sa paraan ng Holy Spirit, paano niya tayo i-correct. And next na paraan niya po, He reminds us of the teachings of the King. He brings to our minds what is recorded in the constitution of the kingdom or the written record of the King's words and ways, the Scripture. So ang Holy Spirit, sa araw-araw nating pagbabasa ng Bible, at ang Holy Spirit is living in us, alam niya kung ano yung mga na pumapasok sa atin na salita ng Lord. So sa certain situation, pag alam niyang, alam to alam niya to, na kunwari, napanghihinaan ako ng loob. Alam ng Holy Spirit kapag alam natin, nasa puso natin yung verse na, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength, gagamitin niya yun Di ba po? Kaya importante talaga na we are founded, na talagang equipped tayo. Yung tinuturo sa atin lately na talagang kailangan equipped tayo and covered tayo by the Word of God. But next po, in other words, are trying to follow the strict do's and don'ts doesn't work. Only a changed nature causes us to live as the King lives. Yan, di ba? Hindi talaga mahirap pagka sarili mo talagang strength ang gagawin mo. Pero kapag talagang hinayaan mong baguhin ka ng Holy Spirit, yun yung magiging madali na para mamuhay tayo kung paano ba namumuhay ang hari. Pa next po, and the governor gives us this nature and enables us to follow it. So paano ulit, di ba? Paano nagiging madali for us to live in a kingdom way? It is through the help of the Holy Spirit. Kaya talagang totoo that the Holy Spirit is the most influential, the most powerful, the most famous person dapat sa ating buhay. Di ba? Parang pagka kay Holy Spirit ka nakadikit, untouchable to, di ba? Kaya wag tayong, di ba yung feeling natin, minsan naghahanap talaga tayo ng connection, para kapag, kunwari, sa MMDA, kapag may traffic violation ka, tawagan mo na. Hanggang ganun lang yon. Pero ang Holy Spirit, ibang klase sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, and alam ko po sa atin dito, maraming nakakaranas na yung may gustong-gusto ka na isang bagay, pero hindi yun yung gusto sa'yo ng Holy Spirit para sa'yo. Hindi yun yung gusto ng Hari para sa'yo. Paano nyo dinidil po yun? Yung may gustong-gusto ka, pinagpipray mo talaga. Pero hindi pala yun yung gusto ng Holy Spirit sa'yo. Paano nyo po? Iniiyak po? Ano pa po? Ano pa yung iba nyong paraan? Kung paano nyo po hinaharap yun? Pinipilit pa rin. Pinipilit. Di ba parang ang hirap po pag gustong-gusto nyo, tapos kung titignan nyo naman, parang okay naman siya, wala namang masamang effect or what. Pero kung hindi talaga yun yung gusto ng Panginoon sa'yo, wag na natin aksayahin yung panahon natin, wag na tayong mag-aksaya, mag-invest ng kahit anong oras, ng kahit anong investment pa dyan. Kasi masasayang lang po talaga Sana, wag na tayong mag-take risk pa. Wag na po nating sugalan pa yon. Dapat i-apply po natin, pa next po, yung words na to. Not my will, but yours be done. Sino po yung madalas gumamit po nito?
sa atin, sa buhay po natin ngayon, yung not my will but yours be done. Wow, pagpalain ka. Hindi, si Trisha po, totoo. Ay, parang hindi ako naniniwala, no? Totoo. Sorry. Hindi, natutuwa lang ako. Hindi nakakatuwa. Ayan. Kasi sabi ni Jesus po, pa-next po, sa John 6, verse 63, that the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. So sabi dyan ni Jesus, na kapag sinunod natin siya, even if it is against our own desires, di ba? Pag sinunod natin siya, pati yung kanyang salita sa buhay natin, we will experience the fullness of the Spirit and life. Pero kapag sinunod naman natin, yung flesh natin, saan tayo mauuwi? Sa wala, di ba? Kaya sayang talaga kung mag-effort ka pa. So why not just go directly to the Lord kung anong gusto ng Panginoon? Kasi at the end of the day, kapag sinunod natin ng Panginoon, grabe, makikita mo na, grabe, ang laki pala ng difference. Kung kunwari gusto mo itong trabahong to, ang sahod mo, 40,000, 50,000, pero kapag hindi yun ang gusto ng Lord sa'yo, pag binigyan ka pagka sinunod mo ang Lord, ito gusto kong trabaho sa'yo, kahit maliit ang sahod, magugulat ka, magkakabahay ka, magkakakotse ka, di ba? Parang iba-iba pagka sinunod mo ang Lord. Talagang, ayan. So sabihin nga po natin, not my will, but yours be done, Lord. In my family, in my school, in my work, in my community, in my nation, in my life. Amen. Thank you po, Lord. Ayan, kaya lagi nating isubmit totally yung sarili natin to our master teacher, which is Jesus Christ. Nasaan po ba yung mga teachings ng ating master teacher? Sa Bible. Kaya importante talaga na lagi nating pinag-aaralan yon. Kaya ang pagiging estudyante hindi natatapos sa college. Ang pagiging estudyante is lifetime. Ayan. Kaya, and yung private royal tutor natin, ito gusto ko po ito, private royal tutor natin, which is the Holy Spirit. Yan. So, kailangan bantayan nating maigi what we allow to enter hindi lang sa ating spirit, kundi sa ating soul and sa ating body. Di ba kasi ang body is the temple of the Holy Spirit. And for us to be able to honor God, kailangan din natin siyang, kailangan nating alagaan. Isa yon yung ating katawan, kailangan nating pangalagaan. Dahil in-honor natin ang Lord kaya nga timely talaga yung RSG And nakakalungkot lang po, wala pong sumunod dun sa challenge Kahit ako po isang araw, isang gabi lang ako, Lut, sorry na. Hindi. Pero, na-video nyo po yung sarili nyo. Ayan. Go. Di ba nga po, pag ganun, proof nga yun that you are living. Hindi. Kaya pagka, gawin po natin next week, may pa-challenge po ulit si, mas mahirap. Hindi. May pa-challenge po si Lutz. Kahit hindi po natin matapos, basta i-video po natin para makita ng Lord. Hindi naman si Luta po yung piniplease natin. Yung Lord na talagang nag-e-effort. Ayan, safe zone naman po yan. Tayo-tayo lang po nandun. Yan. Para feeling ko po, may mga nag-video dyan, nahihiya lang mag-post. I-post nyo na po para ma-encourage po ang lahat. Wow! Ayan. So, di ba, we are considered good stewards Para maging good stewards tayo of the Holy Spirit's temple in our life, we have to take good care of our body. So, pa-next po, sabi ni Jesus dito sa Matthew 6, verse 22 to 23, that the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. So, in literal po lang, dati po sobrang labo talaga ng mata ko. Nasa 1,000 po yung grado. Ang hirap po talaga pag walang salamin. Ang hirap magbasa, ang hirap umalis, ang hirap nung nagko-commute pa po ako, ang hirap mag-commute kasi hindi mo mabasa yung So, nakadagdag pa po sa hirap yung nakasuot ka lagi ng salamin. Mabigat kasi 1,000 makapal po yon. And nakakadagdag din po ng stress. Syempre, nakaka-nerdy yung itsura. So, parang imbis na sobrang ganda ko, nababawasan po dahil joke.
Joke lang. Hindi. So, ang ginawa ko, para hindi mabawasan yung ganda ko, nag-contact lens po ako. Hindi, joke. Kaya lang, ang hirap din naman ng may contact lens. Kasi nga po, minsan pag sobrang pagod ka na, nakakatulugan mo, yan, hanggang sa nagkairo ng infection yung eyes ko, natunaw po yung kalahati nung sa lens. So, ang hirap, di ba? Pag hindi healthy yung mata natin. Pero nung time po na pinalinaw na ng Lord yung mata ko sa pamamagitan po ng mga modern technologies ngayon, gumaan po talaga. Ang gaan sa buhay kapag malinaw ang mata. Ayan. So, ibig sabihin, kung ano yung inaalaw natin na pumasok sa ating mga mata at sa ating mga tenga ay napaka-importante. At muli, paalala po ito sa atin sa mga pinapanood natin sa TV, di ba? Sa internet, even yung sa mga binabasa natin, na they affect the quality of our inner and personal culture. Naiimpluwensyahan po na tayo nung mga yon, both subconsciously and consciously. Di ba? May mga pinanonood tayo, may mga binabasa tayo na hindi natin namamalayan na naiimpluwensyahan na po pala tayo. Lalo na po sa mga bata. Kaya dapat very careful po. Very nakabantay po talaga yung mga yung mga grandmas, yung mga magulang, lalo na po sa mga murang edad. Kailangan po talaga babantayan natin, pati po sa mga music na pinapakinggan po natin. Dapat careful and sensitive enough talaga tayo to know kung healthy ba yon sa ating spiritual life. So wag nating hayaan na ma-invade and masira nito yung culture na ini-instill sa atin ng Holy Spirit. Ayan. So, pa-next po, di ba the fruit of the Spirit has something to do with the character of the King. Ito yung development ng nature ng King sa ating buhay. And when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, yung mga citizens nung panahon na yon, di ba naranasan nila yung Holy Spirit Nabigyan sila ng power of the Holy Spirit. Yung power with various abilities na importante na for them to be able to promote the kingdom culture here on earth. So itong mga abilities na to, pa-next po, ay tinatawag na gifts of the Holy Spirit. So kung ang itong gifts of the Holy Spirit, itong gifts na to have something to do with the power of the King. So yung fruit ulit ay character, and then yung gifts naman ay abilities. Parehas po yan na nanggaling sa Holy Spirit. Parehas silang necessary for us to be able to live a kingdom life successfully. So, pa-next po, some of these abilities are the gifts of, pakibasa po, wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, and prophecy. So, hindi na po natin to iisa-isahin kasi tatalakayin naman po ito sa susunod na chapter. Ayan, so gayon pa man, sinulat ko po talaga ito, gayon pa man, dapat tandaan natin na habang yung character ay nade-develop over time, yung ability naman or yung power na nagmumula sa Holy Spirit, pwede siyang matanggap agad once na na-realign tayo sa ating hari. At kapag tinanggap natin yung outpouring of the Holy Spirit sa ating buhay. So pa-next po, with these gifts of power comes great responsibility. Medyo familiar yung line, no? Spider-Woman ba? Si Easy ba? Nagaganon niya? Hindi. Ayan. So, totoo naman po. Di ba? The greater the power, the greater the responsibility. Di ba, Pastor? Bilang country manager? Oh. Di ba? The greater... Oh. Di ba? The greater the power, the greater the libre. Palibre naman dyan. Hindi dyan. Happy Father's Day po. Ayan. So, greater power, yan, comes great responsibility. Kaya dito papasok yung kahalagahan ng character. Bakit po? Pa-next po. Kasi character is more important than power dahil it protects us. It protects our use of that power. It keeps us from using it for the wrong motivations and purposes. And pa-next na lang po, no? It prevents us from using our power to hurt others rather than to help them. So even, pa-next po, even if we have the power, kung wala naman tayong tamang character, mamamali natin mami-misuse natin, ma-overuse natin ang power. Di ba po? Parang marami naman po tayong nakikitang
example po nito. Kaya minsan po, di ba, ang mama ko po parang previously chairman po siya. So, ilang years po siyang chairman. Ako, never ko pong ginamit na sa mga sitwasyon ko na, ay, hindi, nanay ko kasi chairman eh. Parang hindi ko po ma-feel na, saka nagugulat ako na minsan nag-aaway-away, di ba, sa mga balita po. Na parang over the position ng pagiging chairman, parang ang daming nangyayaring di maganda, ang daming nagagawa nila sa isa't isa, yung mga paninira. So, parang without the proper talaga, without the right character, parang hindi natin makukuha kung ano po ba talaga, kung paano ba dapat talaga gamitin yung power na meron tayo. Even sa bahay natin, yung mga panganay, di ba? Kuya, hindi. Di ba parang minsan yung mindset na panganay ako ako yung masusunod. Parang yung maling mindset. Di ba? Minsan nagagamit natin in a wrong way, nakakasakit na tayo ng kapwa natin. Kapag minsan ganun. Kaya dapat, kailangan talaga, kailangan talaga. Kaya dapat, importante. Hindi. Ayan nga, na mahalaga yun. Ha? Hindi, dapat alam talaga natin na critical, na magkaroon ng magandang character if we aspire to have the power. So sabi dito pa, next po, it is easier to receive the gifts of the Spirit than to develop the fruit of the Spirit. So totoo naman po, mas madaling magkaroon ng power than i-develop yung fruit of the Spirit sa atin. Ako lang po ba yun nahihirapan? Hindi. Lahat po tayo, tama po? Pero pasalamat tayo because we have the Holy Spirit to help us with that. So kaya marapat lang na dapat ma-develop natin yung qualities such as love, kindness, and self-control. Kasi itong mga qualities na to, yung tutulong sa atin para magamit natin ng tama ang power na binigay sa atin ng Holy Spirit. Power? Hindi, joke. Ayan. So next po, both qualities and gifts are important. Therefore, but the qualities are vital because power without character is dangerous. Yan. Kaya importante na balanse dapat talaga yung dalawa. Mahirap gawin ito on our own. Kaya nung time na si Jesus, di ba, it took him 3.5 years para i-train, i-instill ito sa kanyang mga disciples, paano ba mamuhay, di ba, paano, how to think, di ba, how to act, bilang kingdom citizen, bilang followers niya. Kasi, hindi ito nakukuha overnight. Tama po. So, alam ng Panginoon gaano kahalaga na matibay yung pundasyon ng character ng kanyang mga disciples bago pa man dumating yung outpouring of the Holy Spirit nung Pentecost. Kasi nung time na yon, tatanggap na sila ng power. Ayan, nasa na po ba ako? Pero hindi pa doon natatapos, di ba? Sinabi rin ni Jesus sa kanila na pag bumalik na siya sa Ama, Happy Father's Day po. Itutuloy ng governor o ng Holy Spirit yung pagtitrain sa kanila. Kasi nga ang culture ng kingdom ay ongoing and a lifelong process. Actually, hindi rin naman natapos yun sa buhay ng disciples di ba? Hanggang ngayon sa buhay natin at hanggang sa mga susunod pang henerasyon. So, next po, so importante that the influence of the, kaya importante yung influensya na binibigay sa atin ng culture. And because ultimately, culture is spread through influence. And the qualities and gifts of the Spirit are the influence of the kingdom on earth. Ayan. So, as we allow the governor na i-transform ang ating mga buhay into the nature of kingdom, and as we demonstrate His power, yung buhay natin nagkakaroon ng epekto sa iba. Tama po? Tama po. Sa pamilya natin, di ba, nagkakaroon ng epekto kapag talagang dinidemonstrate natin. Huwag natin i-keep. I-demonstrate natin. Kaya, Casey, kailan po yung next mong sasama po kaming lahat? Sa yung next po nila activity na evangelization. Friday? Sama ka po? Sige po. Yay! Sana po madagdagan. In Jesus' name, madadagdagan po sila. Hindi kami. Biglang sila. Hindi po. De-demonstrate natin. Ayan pa, next po. Ayan. So, nung outpouring of the Spirit. So, nung pinaliwanag ni Peter yung outpouring of the Holy Spirit, yun yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Tama po. Kasi pinangako ng Lord yan Sinabi niya yan. So, yung fulfillment ng pangako ng Panginoon through the outpouring of the Holy Spirit, nagkaroon yun ng impact. Hindi lang doon sa mga disciples, kundi doon sa mga tao.
na nandoon sa lugar na yon. Naranasan, yung what they experience, what they have experienced is truly powerful. Di ba po? Alam niyo po yung story na yun. Ako napanood ko po yun sa Superbook. Yung experience nilang yon, talagang wow, ang sarap na nandun, parang gano'n. So, nung isinabuhay nila yung mga teachings ni Jesus sa mga disciples niya at tinanggap nila ang Holy Spirit, yun nga, nagdulot ito ng matinding impact sa mga tao na yon. So, about 3,000 people, tama po, yung nabaptize, bukod doon sa mga una pang tumanggap sa Holy Spirit. So, majority of us, all of us, know naman po this story. Kaya lahat, know naman po, ano ba yan? Lahat sila, di ba talaga namang naging in awe sa kanilang na-witness at naranasan. Lalo na po nung nag-perform na ng mga miraculous signs and wonders ang Panginoon through His apostles. Tama po. So itong mga taong ito, naging tapat sila. Yung mga tumanggap, ang mga nabaptize ng Holy Spirit, naging tapat sila sa teachings ng apostles noon at nanatili sila sa fellowship, sa communion at sa pananalangin. So, isinabuhay talaga nila yung culture. Kasi di ba sa pagtanggap nila ng Holy Spirit, andun na yung dynamic change ng culture, tama po. So, tinanggap talaga nila yun, niyakap talaga nila at naging tapat sila doon. Ayan, nawala po ako. Ilang map? Wala. Walang time. Yes. Hindi. Naubos. Ayan. Naging tapat sila yan. So, sama-sama sila eh. Di ba? Parang, ayan, 5 minutes. Sama-sama silang nananampalataya. Tama po. Saka, at dahil araw-araw nilang ginagawa yun, araw-araw din na nagkakaroon sila ng mga bagong kasama. Kasi nag-i-impact nga yun sa ibang taong nakaka-witness sa kanila. Tama po. So araw-araw na may dinadagdag ang Panginoon sa kanila na tumatanggap at naniniwala na sila ay maliligtas. So like them, dapat yun din yung goal natin. Na marami tayong maimpluwensyahan, marami tayong ma-impact ng mga tao. Diba? Sa pamamagitan ng isinasabuhay natin ang tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. So itong story na to is actually a picture ng isang cultural transformation. Parang tayo, di ba, nakita naman natin kung paano tayo binago ng Lord simula nung tinanggap natin siya. Tama po, di ba? Unless yung iba po walang nakita change. Pray po tayo ulit. Hindi. Totoo po, di ba? Ang laki po ng nakita natin na pagbabago na ginagawa ng Lord sa ating buhay. Di ba po? Ayan. So, kaya wag nating kakalimutan na nasan man tayo, sino man ang nakakasama natin, at ano man ang ginagawa natin, we have an image to maintain. Kasi di ba, pa-next po, we are the vice governors under the royal governor. We serve as ambassadors of the kingdom culture. Sabihin nga po natin, I am an ambassador of kingdom culture. Diba? Kaya po talagang meron tayong image. Meron po tayong dapat alagaan na image po natin. Ito po yung natutunan ko, no, na bago po natin asahan na makita ng ibang tao yung pagbabago, yung fruit ng Holy Spirit sa ating buhay, or na active yung Holy Spirit sa buhay natin, dapat tayo mismo nakikita muna natin yung sa sarili natin. Di ba po? Kasi hindi lang paminsan-minsan, kundi dapat lagi. Kasi through that, naturally, makikita na yun ng mga tao sa atin. Diba? Parang mahirap ito kung pananatilihin natin ang isang paa natin na nasa kabilang kingdom, tapos yung isa nasa kabilang kingdom. Mahirap po yun. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan manindigan tayo. Kailangan maging ambassador tayo of the kingdom culture. At magiging madali yun kung talagang maninindigan talaga tayo to be in the kingdom influence. So, next po. So, sa kingdom influence will grow from personal commitment to, next po, community transformation. Diba po? Totoo po yun. From personal, kaya nga po sabi ko, dapat sa sarili po muna natin. And then from then, it will grow to community transformation. And next po, after po dyan, pag yung community, to national impact. And then lastly, to worldwide conversion. Diba? What a wonderful kingdom to live in.
Di ba po, ang sarap na magmumula sa sarili mo. And because of that, nagkakaroon ng impact sa community mo. And yung community mo nagkakaroon ng impact sa bansa mo. And yung bansa mo nagkakaroon ng impact sa iba't ibang bansa. Di ba? So parang ang sarap po na maging yung influence ng kingdom worldwide po talaga. Kaya simulan po natin sa ating mga sarili hanggang sa magkaroon tayo ng impact sa iba, sa buhay ng ibang tao bilang kingdom citizens. Let's always take time each day for introspection and contemplation para i-review ang bawat events at karanasan natin every day, even our emotions. Dapat talaga we contemplate on it. Kaya as we end this chapter, let me leave you with this question na pwede nating gamitin every day as we reflect on our thoughts, actions, and overall well-being. But next po, with which kingdom are you aligned right now? Ayan. So ito po, sa bawat sitwasyon natin, pwede natin gamitin to. Di ba? With which kingdom am I aligned right now? Siyempre sa kingdom of God. So pipiliin kong maging lovable. Pipiliin kong mag-release ng love instead of hate. Parang ganun, sa lahat ng pinagdadaanan natin. So let's maintain our feet. Let's maintain our whole body, our whole self to be in the kingdom of heaven. And let's not conform dun sa makamundong kaharian. Ayan. At dito po ako nagtatapos. Yan. Salamat po. Hallelujah. Thank you po, Lord. Yan.